Alam niyo na mga kapatid, baka lang may gusto makapakinig, no? Meron akong observation. Sa Pilipinas na lang muna. Particularly politicians. Majority of them think na it's okay to lie. It's okay magsinungaling. Magsisinungaling ka sa iyong accomplishments and then magsisinungaling ka about your political rival. Sisiraan mo and then gagamit ka ng mga trolls. Babayad ka para suportahan yung narrative mo. Babayad ka ng vloggers, kung ano pa man. Biruin mo, tinarantado mo na yung sistema, pinagbabayaran mo, pinagtatakot mo na lahat ng tao. Inabuso mo yung kapangyarihan mo and then tutulungan ka pa ng media, tutulungan ka pa ng mga nasa social media, ng mga trolls para dun sa iyong naratibo. People are concerned with strategy kung paano ka paniwalaan rather than kung ano ba talaga yung katotohanan. Because majority of the time, yung katotohanan na yun ay magpapalubog sa iyo. Hindi mo kaya yung katotohanan. hindi mo kayang gumawa ng totoo na pagbabago, reforma at kabutihan. So, and majority of them nasa power hindi para tulungan yung mamamayan pero bagkus magpayaman. Ang masakit nito, maraming ordinaryong tao na ganyan na rin. It is okay to lie. It is okay to lie to get something rather than build yourself to get that something. O gaya ng isang nabanggit ko sa inyo na si Trililing ng pag-ibig, yung para siyang si Trillanes pero sa pag-ibig, yung siya, nagpatuta-tuta siya dun sa babaeng gusto niya tapos pinagsisiraan niya lahat ng mga karibal niya, hinanapan niya ng baho, inimbentohan niya ng baho at ang ending nakuha niya si Shasha alias Shasha, yung aking dating kaibigan na kulang-kulang naniwala sa kanya. Well, I hope they're doing well, no? Pero itong si Trililing ng pag-ibig dun sa storya ko, alam niya na hindi niya makukuha yung babae nang hindi siya nagsisinungaling. Alam niya sa isang patas na laban, sa isang patas na paglalahad ng katotohanan, hindi niya madadali si Shasha. Hindi siya sasagutin ni Shasha kung hindi niya pinagsisiraan yung mga manliligaw ni Shasha. Lalong-lalo na yung isa na gusto na ni Shasha pero inimbentohan niya ng kasalanan. Nagpanggap siyang babae, chinat niya ko, no? Tapos nag-imbento siya na gusto raw siyang imit, mga ganun-ganon, no? Hanggang sa si Shasha, nasira niya yung ulo ni Shasha, naisip ni Shasha na ito na lang yata yung loyal na lalaki sa akin. So hindi na inisip ni Shasha na tanginang to, imbis na i-build niya yung sarili niya para sa akin, o i-build niya yung sarili niya para sa kanya, minabuti niyang sirain lahat ng kanyang competitors. O di ba? Napaka unbecoming of a man, di ba? Hindi lalaki. Pero ganun na. Ganun kaya tingnan niyo. Yung sinasabi kong ganyan, walang nabibuild. Walang nag-i-improve na tao. Nag-i-improve lang yung strategy ng kasinungalingan. Pero hindi siya talaga nag-i-improve. Lahat ng perang nakukuha, lahat gusto easy money. Lahat gusto nakapanloko. Yung mga yumayaman masyado sa panloloko na may backer ng mga mayayaman, hindi na kukulong. Yung mga nag-ambisyon maging katulad nila, nakakakulong. Kasi marami gusto gumawa ng katarantaduhan pero hindi nila kaya yung consequences. Kaya mo sa larangan ng politika natin, particularly this administration, lahat sinungaling, walang improvement, walang pagbabago, sumasadsad ang ekonomiya, nilalabag ang batas. Pero ang sasabihin, putang ina, kung ano-anong kasinungalingan, babayad ng trolls, babayad ng media, di ba? Those who control the media, those who control the narrative, control the world. Ganyan lang ang paniniwala. Pero pag yung katotohanan ng pinag-usapan, putang ina, mga demonyo sila. Klarong-klaro. So ang gagawin nila, mas pagmumukhain nilang demonyo yung iba. Para sila yung lesser demonyo, sila yung i-justify nila kung yung pagkakaupo nila doon sa pwesto nila. O, di ba, mga gago? Yan ang isa sa nakita kong very problem sa ating
nakontento na lang yung mga tao na magsinungaling. Nakontento na lang na magpekein yung kung ano man para makakuha nila yung gusto nila. Rather than build themselves. Diba? Imbes na pagbutihin nila yung sarili nila, pagbutihin yung serbisyo sa kapwa. Para pag lumabas yung totoo, makikita yung totoo mong kabutihang ginagawa. Imbes na gano'n ang mindset, hindi. Yan ang works of the devil talaga yan. Kasi ang gusto ng Panginoong Jesucristo, you build yourself. You build yourself. You make yourself worthy. Yun ang gusto ng Diyos eh. Pagyamanin mo yung sarili mo. Pero ang gusto ng demonyo eh, makatuso ka. Linlangin mo yung mga tao. Di ba? Eh, yun ang masakit ngayon. Sana yung mga tao, nare-realize nila yan. And then mag-focus sila on building themselves so that kapag dumating yung panahon na ilalahad yung katotohanan, eh, worthy ka. Dahil ang katotohanan, pinagbuti mo yung sarili mo, mabuting tao ka, mabuting hangarin mo, nagsilbi ka ng matapat. Di ba? God bless.